nitong si Kerwin Espinosa, talagang marami hong nabawas na dugo sa kanya, no? Kasi nung nag-donate tayo, kinabukasan, maputla ho tayo eh. Kaya nagtataka ho tayo dito kay Kerwin, bakit ang pula-pula niya? Ito ang sagot nitong si nitong si Congressman Richard Gomez. Ito matindi ho dito mga kababayan, no? Ito yung ako pagka tumakbo to, susuportahan ko ho ito eh. Ito si Congressman Richard Gomez. Hindi ho yan pumirma sa impeachment ni VP Sara. Hindi, isa ho yan sa mga hindi pumirma. Do not believe somebody like him. Who has no credibility and self-confessed drug lord. He will not do anything good for mankind. At tayo ho naniniwala dyan. Nakakatawa, di ba? Ano ho bang, ganito na lang, sino hong paniniwalaan nyo? Etong congressman na talagang ngayong mga panahon na to, kumbaga yung tayo niya sa ipinagbabawal na droga, hindi kagaya ng mga kasama niyang congressman dyan sa House of Representatives, bumalentong ho yung iba. No, nung panahon ni Tatay Digong, kagaya niya si Robert H. Barbers, di ba? Naglabasan yung mga video niya na talagang suportado niya si Tatay Digong. Nung nagpalit ng administrasyon, bumalentong ho. Walang prinsipyo at paninindigan, ika nga. Pero itong si Congressman Richard Gomez, isa ho siya doon sa mga nanindigan. Kaya ho siguro niya nararanasan itong mga bagay-bagay na to. Di ba? Ano pa nga nung mga nakalipas na buwan pa nga lang di ba? Nakakakita na ho tayo ng ibang pagtrato ng pamunuan ng House dito kay Congressman Richard Gomez. Kaya yung nangyari na yan kay Kerwin Espinosa, Kong Richard Gomez, nako, kung ako sa inyo, mag-inay-inay ho kayo, mag-ingat-ingat ho kayo. Kasi yung ginagawa ho nila, yung playbook na ginagamit nila sa mga Duterte, ginagamit ho nila dito kay Congressman Richard Gomez. Kaya kung ako sa iyo, Kong Richard, mag-ingat-ingat ho kayo. Nakita nyo naman ho kung gaano kahalang ang bituka ng administrasyon na to. Gagawin ho nila lahat para masiraan kayo. Alam nyo ginagawa ng administrasyon na to para doon sa mga politiko na hindi nila makontrol, kagaya nitong si Congressman Richard Gomez, dinidispatcha ho nila. Ibig sabihin dinidispatcha hanggat maaari masira sila sa kanilang mga nasasakupan. Kagaya ginagawa sa Davao. Doon sa mga nakalipas na buwan, nakita nyo ho yan. Meron ho silang tanim krimen, kung tawagin. Gusto ho nilang pagmukain na hindi safe sa Davao, maraming kaguluhan sa Davao, maraming huldapan sa Davao. Yun ang ginagawa nila. Yung playbook na yun, nakikita ho natin dyan sa Leyte. Diyan sa malakas daw ho itong si Congressman Richard Gomez diyan, kaya talagang kailangan nung gumawa ng ganyang klaseng sarswela para masiraan siya. Pero sa tingin naman ho natin hindi naman naniniwala yung mga taga Leyte diyan sa sarswelang ginawa nitong si Kerwin Espinosa. Paano ho kayo makakakita ng muntik ng nagurgur, kinabukasan magpapapress con tapos namumula yung pisngi? Ayan mga kababayan, ito. Pakita ko ho sa inyo, yan ayan namumula pisngi dito, namumutla ka. Diyan namumutla ka. Sa kabila naman, namumula ka. Wala hong ganyan mga kababayan. Subukan nyo hong mag-donate ng dugo, kinabukasan halos hindi kayo makatayo. Nasubukan na ho natin yan Nag-donate tayo ng dugo, kinabukasan parang hirap tumayo tapos medyo namumutla kayo. Hindi ho ganyan. Partida, isang ano lang yun isang bag lang yun. Pero ito nakita ho natin yung upuan, talaga sumambulat ho yung niya, yung kanyang yung dugo nitong si Kerwin. Nakita nyo yung mga larawan, yung video footage. Yung kagaya nito, sa kama mayroong pang pula, di ba? Kagaya na lamang ho niyan, tapos kinabukasan magpapapresyon ka, parang walang nangyari sa'yo. Parang ang labo naman ho ata nun. Kaya sa bagay, mga kababayan natin sa social media, wala naman hong naniniwala sa script na yan nitong si Kerwin Espinosa. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa dito kay Senator Robin Padilla. Ano na? Yan nga ba sinasabi natin, tapos mamaya punta tayo dito kay Ate Claire. Panoorin mo muna natin itong tawag dito, pag-i-endorso nitong PDP laban na campaign manager na si Senator Robin Padilla dito kay Senator Amy Marcos. Manang tapatin mo ako. Pinoy, Yan. lagi akong tapat sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa Mindanao? Ang pangalan ko
ang may ibig sabihin sa Mindanao. Pangalan? Nako, Aini, Ay? infrastruktura, Any? modernisasyon, I? elektrisidad, I? oh, ekonomiya, Tapatan. tapatan, Tapat na kaibigan. tapat sa bayan. Iboto. nako po, tapat na kaibigan, tapat sa bayan. Punuin nyo ho. Duterte pa lang ho tayo. Pero pag fist bump na yan, itong si Senator Robin. Senator Robin Padilla, itong si Senator Amy Marcos, nako, ano yan, may ibig sabihin yan. Siyempre, campaign manager ng PDP laban. Ano ba yan? Ini-endorso na ho ba ng PDP itong si Senator Amy Marcos o dahil artista itong si Senator Robin hinar siya bilang talent para. Di ba uso yun? Di ba uso yun? Di ba? Ganun naman talaga kalakaran dyan. Di ba ganun kalakaran dyan? Si Sen. Di ba ganun ho kalakaran dyan? Nagpapa-endorso yung mga politiko sa mga artista. Yung mga maiinit na pangalan ng mga artista, inaano nila, hinahire nila. Kaya hindi na uso yung mga artista, mga vlogger na, di ba? Lumalapit sa mga vlogger tapos nagpapa-endorso, pinapalagay nila yung mga pangalan nila sa mga vlog nila. Ganun ho eh. Ano ba dito si Senator Robin Padilla? Ito tanong lang kayo bahala ho kayo dyan. Nandyan ho ba siya bilang artista o nandyan siya bilang campaign manager? Hindi, kasi meron naman talagang kargada. Artista yan, sikat yan eh. Diba? Maliban sa campaign manager siya ng PDP laban, sikat si Senator Robin. Number 1 siya nung nagdaan na eleksyon. Ngayon, ang pag-endorso niya dito kay Senator Amy Marcos, alin ba sa dalawa? Ini-endorso ba niya itong si Senator Amy bilang artista siya o ini-endorso ba niya itong si Senator Amy bilang campaign manager ng PDP? Duterte na eh. Pang-11 ho yung si Amy Marcos pag nagkataon. Ano mangyayari? Onsihan yan, ganon. Kayo ho mga kababayan, pero tayo ho dito, diretso pa rin ho tayo. Marami pa ho tayong marami pa tayong mga kandidatong pwedeng pagpilian. Yung mga kandidato na kung saan tahasan na nilang kinundi na yaang impeachment nitong si VP Sara. Taasan na sila nagsalita na hindi sila sang-ayon diyan sa pag-impeachment nitong si VP Sara. Okay? Isa na ho dyan yung si Norberto Gonzales. Nagsalita rin ho yan na kung saan sinasabi niya, talagang yung ginagawa dyan sa confidential fund na yan at dyan sa impeachment ni VP Sara. Hindi yung natin ini-endorso Kumbaga binibigyan ko lang ho kayo ng mga option dito ng mga kandidato para pwedeng pagpilian. Yan dyan si Senator Ringo Nasan. Nandyan ho yung dalawa na yan. Itong si actor, politician, Senator Robin Padilla. meron ho kasing dalawang sombrero at marami sombrero. Anits ba sa dalawa ang suot-suot niya habang itinataas niya ang kamay nitong si Amy Marcos. Pero nasa sa inyo yan Basta priority natin yung Duterte. Priority ho natin ang Duterte. Yan ho ang habilin nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung ika nga nitong si Atty. Vic Rodriguez, Duterte approved and Duterte certified. Yang si Amy manggagamit. Siguro, Robin Padilla approved, Robin Padilla certified ho siya. Pero itong Duterte, bago ho ilipad papuntang Netherlands si Tatay Digong, ang sinertipikahan at inaprubahan etong 10 na nasa ilalim. At hindi ho binanggit ni Tatay Digong ang pangalan ni Amy Marcos. Si Senator Robin, meron hong ugnayan, nakakausap niya yung siguro si BP Sara, si Tatay Digong, na pag-usapan tong si Senator Amy. Wala ho tayong alam dyan. Kumbaga, kung ano lang makita natin sa social media, yun lang rinirikan natin. Kaya kung may ipapaliwanag to o kung ano pa man, hinihintay ho natin yon. Pero sigurado ho dito, bilang artista, inendorso nitong si Senator Amy Marcos. Kayo na kung bahala dyan. At dito naman ho sa bahagi ng video natin na to, lilipat na ho tayo dito kay Ate Claire. Lilipat ho tayo dito kay Aling Claire Castro. Nako, heto na ho mga kababayan. Dito ho tayo kay Claire Castro. Panoorin ho natin ito mga kababayan.
Ganda ng tawag mo, madam ah. Good morning po, Yusek. Oh. Balikan ko lang po yung dun Ayan. Dito tayo kay Ma'am Eden Santos. Ang reporter ng Net25. Sa lahat ng reporter dyan, siya lang ho ang ating pinapalakpakan. Ano na nga natin yan? Love na love natin yung reporter na yan dito sa PH Update. Ito ho siya. Di Oh. Umanuyal, Yan, Pulveron na Idol ho natin yan. Palakpakan pa ho natin ng isang beses na si Ma'am Eden Santos. Ano ho yan? Malupit yan. Yan lang yan, sa lahat ng reporter dyan sa Malacanang. Kaisa-isa ho siya katangi-tangi na merong sense pagka nagtatanong. video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. Nako. At napatunayan na po na ito ay fake doon po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Ako, hindi ko hinihingi yan. Hoy, meron tanong ho, itong si Claire Castro, sino ba daw ho umihingi doon sa hair follicle test? Okay ha, tayo hindi na umihingi. Tanongin ho natin yung ating mga kasama dito sa PH Update. Sino hong humihingi dyan sa hair follicle test nitong si Marcos Jr.? Kahit sino pang humihingi dyan, basta Pilipino, dapat tumalima itong bangag na administrasyon. Meron lang ho tayo nakitang post no, dito kay Ma'am Kifi Chu. Dito kay Ma'am Kifi Chu. Ito yung si Ma'am Crisette. I-follow nyo ho ang pangalan ng kanyang FB ngayon, Kifi Chu. May question ako sa mga readers ko na Duterte supporters. Aside from Duterte, dito sa mga kandidato natin na to, yan, yung mga kandidato natin na to. Yan, Duterte kasi dyan. Nandyan na ho yung si Doc Mata. Yan, si Doc Mata. Number 42. Sino yung sino yung 2 additional na iboboto nyo sa senatorial lineup? Sino, para sa mga kasama natin dito sa PH Update, para sa inyo, sino pang idadagdag nyong dalawa? Tayo, meron na ho tayong pwedeng idagdag na dalawa. Kasi isa na itong si Norberto Gonzales sa mga nagsalita na hindi siya sang-ayon. Kumbaga, yung impeachment nitong si VP Sara ay talagang pamumulitika lamang. At ang matindi ho dito, alam niya, naiintindihan niya kung ano ang galawan sa intelligence community. Isa ho siya doon sa mga, kumbaga, pinagtawanan niya yung nangyaring investigasyon diyan sa Justice Committee sa House of Representatives. Yung mga kaignorantihan ng mga congressman, isa ho siya sa mga nagbulgar, kaya kinukonsidera ho natin siya. Itong si Senator Gringo Honasan, si Alan Capuyan, pwede ho natin ikonsidera yung mga yan. Ngayon ho, itong si Senator Amy Marcos, mapahanggang sa ngayon, hindi pa rin ho kasi tayo, kumbaga ika nga, hindi natin ho talaga dadalhin. Hindi natin, kung isa lang naman siya, hindi ho talaga natin siya kakargahin kahit na anong mangyari. Yang si Senator Aini. Rinirespeto ko ho yung mga magiging desisyon nyo sa mga susunod na panahon. Basta suportahan nyo lang ho ang Duterte, okay na ho ako dyan. Ngayon yung dalawa, kayo na hong bahala kung sinong gusto nyong idagdag. Pero kung meron ho akong idadagdag, yun hong mga nabanggit ko na yun. Yang si Norberto Gonzales, si Alan Capuyan, si Gringo Honasan, si Camille, hindi pa nga ako tayo sigurado dyan eh. Di ba? Doon pa lang ho sa dalawa na yon. Pero yung pag-endorso nitong si Senator Robin Padilla dito kay Amy Marcos, napakaano ho niya, napakaraming ibig sabihin. Kasi kapatid ka ng presidente, itong campaign manager ng kalabang partido ng iyong kapatid na yung pinuno nila pinakulong sa The Hague, Netherlands, siya naman ngayon ang nag-i-endorso sa iyo. No, maraming ika nga sila lang nakakaalam sa yung mga nasa loob ng PDP, yung mga nakakausap ni Senator Robin. Kaya nasa sa inyo ho yan mga kababayan. Pero mapanggang sa ngayon kahit i-endorse ho siya ni Senator Robin Padilla, hindi pa rin ho natin siya ikokonsidera bilang kandidato, ika nga pangpuno sa 12 kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga itong dalawa na to, haharborin ko na ho ito.
Kumbaga kung sino talaga yung nilalaman ng puso nyo, yun nung ilagay. Kung gusto nyo ilagay si Aimee Marcos, nasa sa inyo ho yan. Na ano ho ba kayo? Naantig ho ba ang inyong mga damdamin doon sa mga nagdang hearing dyan sa foreign affairs dyan sa komite nito si Senator Aimee? Nasa sa inyo ho yan. Pero tayo ho, kapatid mo presidente, madam. Kapatid nyo hong presidente. Marami hong panawagan sa mga nakalipas na panahon at sa kasalukuyan, hindi nagbabago yung tanong ng ating mga kababayan sa kapatid mo. Kung siya ba nasa matinong katinuan. Ano nga ba naman magagawa mo kung ayaw niya magpa-hair follicle test? Okay, nandun na tayo, pero kapatid mo pa rin ang presidente. Doon sa pagkakakulong ni Tatay Digong sa iyak na sambay ng Pilipino, nakisangkot ho kayo, sumali ho kayo. Pero yung kung ano ang mga naging dahilan, doon sa pagkakaano ni Tatay Digong, doon sa, kasi ano ho yan hindi naman ho biglaan na lang umabot tayo sa ganito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, di ba? Hindi naman ho, nagkaroon pa ng sagutan, palitan sa social media. Ano sabi ni Tatay Digong? Bangag si Marcos Jr. Nagalit ang kapatid mo. Di ba? Weak leader yan si Marcos Jr. Nagalit ang kapatid mo. Di ba? Hinamon ni Tatay Digong, Luneta, magpapulburon test kami, sabay. Nagalit yang si Marcos Jr. Nagalit kay Tatay Digong. Yung mga bagay ho na yun, noong panahon na talagang maraming ilinalabas si Tatay Digong about sa kapatid mo, nananahimik ho kayo. Ano kayo hindi lang ho kayo kamag-anak. Ano ho yun siya, nakababatang kapatid. Ngayon, kung doon sa mga issue na i-release ni Tatay Digong, hindi ho kayo nagsalita, wala ho tayong magagawa dyan. Pasensyaan na lang ho tayo. Kung meron hong mga ilang mga Duterte supporter na mga ngampanya at iboboto kayo, nasa sa kanila ho yun. Pero tayo dito sa PH Update, marami hong mga bagay-bagay sa mga nakalipas na panahon, dapat nagsalita itong si Senator Aimee. Yung bagay, yung pagsasalita niya kay Tatay Digong, yung pagkakakulong niya. Ika nga, ano na yan anong tawag dito, yung sinasabi ng mga wala na tayong magagawa. Nasa na si Tatay Digong. Kumbaga pagpapaano na lang, pangit bang sabihin yung term. Kumbaga maraming napatunayan, maraming nakita, maraming nabulgar, pero pagpapatwitams na lang yan. Pero magandang mapag-usapan para sa mga susunod na panahon, hindi na maulit. Pero sa bagay, nandiyan naman ang Supreme Court, pag-uusapan din naman yan sa Supreme Court. Di ba? Sana yung iba na pag-usapan dyan, gagamitin papakinggan ng mga maestrado sa Korte Suprema para mga pwedeng sa bagay, magaling kasi yung mga mga nasa Korte Suprema, kaya nga hinihintay sila Kaya nga habang nag-uusap-usap sila, hindi pwedeng pag-usapan yung Hintayin natin. Pero para sa atin, lahat ng kaganapan na yan, ika nga nitong si Senator Robin Padilla, ang pagpapalabas natin dyan, para na lamang sa suporta kay Senator Aimee Marcos, ika nga niya, di ba? Para wala na tayong magagawa dyan. Nandun na si Tatay Digong, nasa The Hague, Netherlands na ho siya. Ano na lang yan, pagpapatwitams. Nasa sa inyo ho yan. Pero pagpapatwitams niya, ang cute, ika nga nila, ang cute ng ginagawa ni Senator Aimee Marcos para dito kay Tatay Digong. Pero yung kung ba tayo umabot dito sa punto na to, wala ho tayong na sabi may magre-rebat dyan, nagparinig siya, sinagsalita siya ng ganito. Pero kapatid mo, presidente, sa gusto mo babalik tayo doon sa punto na kapatid mo yan, kung meron kang nalalaman, sabihin mo. Hindi naman para pabagsakin ang administrasyon ng kapatid mo. Kasi ang nangyayari, sa hindi mo pagsasalita, ang nangyayari, imbis na ang kapatid mo lang, ang pamilya nyo lang, o kung ano pa, sino pa man ang bumagsak o malaman ng kasambayan ng Pilipino ang katotohanan, ang buong Pilipinas kinakaladkad ng kapatid mo pababa dahil sa kanyang mga kabangagad. Doon tayo Pero ibang usapan na yan, pagka ikaw na ang naghamon na, oy bongit, magpa-hair follicle test ka na. Sobra na yan. Diba? Pagka kayo na ho ang nanawagan dyan, isama mo na yung asawa mo. Diba? Merong karga Kumbaga, si Tatay Digong, dating presidente, kahit na marami siyang nalalaman, dahil nga presidente kapatid mo, pinagkikibit-balikat lang ni Marcos Jr. Pero pagka kapatid niya, ikaw na ho ang humamon dyan kay Marcos Jr. na magpa-hair follicle test ka, iba ho yun ang dating sa ating mga kababayan. Doon
doon pa lang tayo mag-uusap kung i-consider ka namin bilang senatorial candidate sa papalapit na election. Tapos na ho tayo sa mga Marcos. Ito ang lagi ko sinasabi sa inyo. Kaibigan yan, kaibigan pa siya ni VP Sara. Nandun na ho tayo. Pero tayo ho dito sa PH Update, siguro ano na lang to, prinsipyo, ika nga. Paninindigan ho natin na hindi na ho tayo susuporta sa alin pa mang Marcos na tatakbo sa mga susunod na panahon. Kung sakali tumakbo siya ng vice presidente, hindi pa rin ho natin siya kukonsidera. Tapos na ho tayo dyan. Manggagamit ho yung mga Marcos na yan. Lahat ho ng pwede nilang gagawin ho nila para maluklok sa pwesto. Hindi pa ho ba maliwanag sa sambayan ng Pilipino? Hindi naman siya kinokontra ko si Senator Robin Padilla. Hindi kasi malinaw sa akin kung saang kapasidad niya ini-endorso itong si Senator Amy Marcos bilang artista. Bilang artista siya, ini-endorso niya si Senator Amy o bilang campaign manager official ng PDP. Di ho malinaw sa atin yun. Artista, ang mga vlogger, kinukuhang endorser yan. Di ba? Ang dami nga nagpapa-endorse sa atin eh. Di ba? Kaso ano lang sila yung barangay tanod. Papa-endorse. Nagpapa-endorse yung barangay tanod. Pero mga senador, wala. Ano lang tayo dito eh. Kumbaga, pala desisyon, ika. Nandyan yan kasi dinesisyonan ko na i-endorse ko sila. Naniniwala tayo sa kakayahan nila. Duterte approved, Duterte certified, Duterte candidate. Yan ho ang ating susuportahan sa 2025 midterm election. Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga Correct. sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Imbis na makabuti nga yung ginagawa nilang investigasyon na yun, lalo pa hong napasama. Sa totoo lang kung ako kay Akop, larawan na lang eh. Hindi na niya ipinli eh. Kahit na doon sa bandang dulo, sinabi ng mga congressman, malinaw, yung video hindi totoo. Ano siya, kumbaga, minanipula o edited o kung AI o kung ano pa man, di ba? Ang malinaw ho dito, yung mga salitang binanggit ng mga congressman na kung saan sinasabi nilang hindi totoo, hindi ho yung naiintindihan ng ating mga kababayan. Yung nakita nila sa screen, yung nakita nilang sumisinghot, yun ho ang nakita nila. Yun, tayo dito sa PH Update, di ho natin pinalabas yun, sa totoo lang. Di alam ko, di ko pinalabas yun. Pero nung lumabas dyan sa House of Representatives, doon ho natin ipinalabas. Kasi record na ng House of Representatives yan eh. Public inquiry yan eh. Di ba? In aid of legislation. So pwede ho tayong mag-react nung ipinalabas yung video na yan. Pero doon sa pagpapalabas sa Canada o kung saan man lugar sa iba't ibang dako ng daigdig, alam ko natin, di ho natin nagawa ng reaction video yan. Kasi ano rin yan eh, mahirap na, baka madawit pa tayo sa problema. Di ba? Itong si Spokes ngayon, ang dami niyang problema. Kesyo, magpapabagsak daw siya ng bayan. Magpapabagsak na, doon ka sa daing. Di ba? Paano papabagsak yan? Yung, sino ipapalit? Di ba? Hanggang sa ngayon nga na to, yung pampalit ho natin, ayaw nga ng kaguluhan Sila pa nga nagsasabi na, wag, daan natin yan sa diplomasya. Idaan natin yan sa proseso, idaan natin yan sa saligang batas, sa ating konstitusyon. Ano yung nakalagay sa ating saligang batas? Magkaroon ng eleksyon pagkatapos ng 6 na taon at pipili ang Pilipino kung sino ang gusto nilang pumalit ng presidente. Yun ho ang proseso. At yun ang gustong sundin ng mga Duterte. Ayaw ho nila ng kaguluhan dahil ang hirap na ng sitwasyon ng mga Pilipino. Naiintindihan ho natin yun. Pero kung tayo tatanungin, kung ano man ang maging desisyon nila, yun ang ating susundin. Yun ang ating susundin dito. Yun ang ating susundin dito. Pagka sinabi nitong si VP Sara, suportahan natin si Senator Amy Marcos. Isang beses, susuwain ko ho yan. Hindi ho talaga tayo susuporta. Pasensya na VP. Hindi talaga. Mangangampanya talaga ako na hindi susuportahan yung mga kandidato na yan. Pagka lumabas na yan sa bibig nitong si Tatay Digong, baka pwede ko nang pag-isipan yan. Pagka sinabi ni Tatay Digong from The Hague, Netherlands, suportahan natin ang kandidatura ni Amy Marcos. Doon tayo mag-usap. Usap pa lang pero hindi pa sigurado. Di ba?
tuloy-tuloy yung ating pangangampanya dito sa PH Update na wag iboto yung mga yung mga Marcos na yan. Lahat ng konektado sa pamilya na yan, lalo na yung mga bumibitbit sa apelido na yan, mga walang kwentang tao ho yan. Yun ang sigurado natin dito. O hindi, parang yung tao napaka-harsh nun eh. Mga walang kwentang public servant yung mga yan. Tao kasi parang, meron naman siguro kwentang tao kasi meron namang mga kaibigan, nagmamahal sa mga yan, merong natulungan, personal capacity, di ba? Meron naman siguro. Pero bilang isang leader ng ating bansa, napakawalang kwenta ho ng mga tao na yan. Bilang leader, bilang leader, lalo na yung si Amy Marcos. Nako, bahala kayo, basta ako, hindi ko susuportahan yan. Kung sino man ang makalaban niya sa pagiging vice president, hindi pa rin yung kalaban niya. Kung sakaling wala man tayong magustuhan sa kalaban niya para sa prinsipyo, hindi pa rin natin iboboto. Di ba huli na nga? Di ba dito huli na? Kasi pagka binigyan pa natin ng isa, baka sa susunod, yung si Sandro, mambudol na naman yan, di ba? O baka makalusot na naman yan. Hindi ko kasi tayo pwedeng magpakakampante na okay, ibigay na natin tong isa na to dito sa ali na to. Hindi nga niya masabihan ng kapatid niya eh. Di ba? Diyan sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi niya ma-call out, puro parinig ho ginagawa niya. Sorry sa mga kasama natin na kinukonsidera itong si Senator Amy na pampuno sa dalawang kandidato. Rinirespeto ko desisyon niyo. Rinirespeto ko ang pananaw niyo diyan sa ali na yan. Kung ano man ang nakikita niyo na sa tingin nyo maganda, kaya dito kay Sen Amy, nasa inyo ho yan. Pero tayo, marami ho tayo naririnigan na wala ho talaga. Pagka-apelido Marcos, perwisyo sigurado. Kongreso ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan, ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niyo sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Yan. Ang atin pong mga kababayan Sino na po in particular? Na po napanood Isa-isahin natin yung mga nagko-comment sa social media. Kung hindi ka ba naman sa kalahating hunghang. Ito, basahin mo yung mga comments sa baba. Ito talagang si Claire Castro. Kayo na nga ho, hamon naman ho itong si Claire Castro na yung amo niya hinihingan ng pulburon test ng sambayan ng Pilipinas. Sigurong ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Kaya po masabi lang Pwede. ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media So, po kayo ay nagbabasa po. Naninindak naman tong si Claire Castro. Kayo na ho ba? Ikaw na ho ba ang naghihingi? Ang sabi nitong si Ma'am Eden Santos, sige na po, ako na po, para lang masabi na meron. Sa SOCMED, Madam Yus. So, isa ka nga sa humihingi. Oo. Kasi po gusto Sige, ko tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Ako, humingi na ako. Sige na, kasama kami nito si Ma'am Eden Santos. Ma'am, pag nakita ko itong si Ma'am Eden Santos, Ma'am Eden, paapir ako sa'yo. Palakpakan nga natin isang beses pa ito si Ma'am Eden Santos. Naaaliw talaga ako pag siya na nagtatanong eh. Di ba? Naaaliw talaga ako sa kanya. Apakatapang naali. Yung mga tanong na hindi kayang itanong ng mga kasama niya dyan na walang mga yagba at mga duwag. Siya talaga yung kumakarga. Kung wala yang si Ma'am Eden Santos dyan sa Malacanang, wala nang kwenta. Baka wala nang manood dyan sa pagsasalita nitong si Claire Castro. Kaya mag-ingat ka, Claire. Huwag mong kakantiin yung namin. Yung baby girl namin dyan. Yan si Ma'am Eden Santos. Palakpakan natin si baby girl, Ma'am Eden Santos. Isa ka ba sa humihingi? ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Yes, nga, naman po tanong ako ko nga. humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya ata sa social Opo, Madam Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po.
Si ano po, si nagdi-demand. Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin naman niyang Oh, hiningi. yan. Oh, yan, nasupalpal ka. Narinig mo ang pangalan ni Vic Rodriguez, nag-iba yung ano mo. Ya ang pagmumukha mo, Eden Santos, walang iya ka talaga. Oo, ayan. Ay, sorry. Claire Castro. Palakpakan natin to si Ma'am Eden Santos. Vic Rodriguez. Ang tagal mong naisip yun, madam. Kahit ako di ko naisip. Si Atty. Vic pala, no? Si Tatay Digong, nagtatanong din. Baka ipadala ka sa dahig, ha? Yung huling nagtanong dyan sa hair follicle test na yan, pinadala sa dahig. Hiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Oh, Ano po ba ang basihan Oh. para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ano? Ano ang dahilan? Sige nga, anong dahilan, Claire Castro? Ito, sasabihan na kita ng isa sa mga dahilan. Yung poor performance ng iyong amo. Ha? Hindi na sigurado ang sambayan ng Pilipino kung nasa tamang katinoan pa yaang si Marcos Jr. Isang halimbawa ho dito, yung nakita nating post kaninang umaga. Base ho dito sa post na to, eto, ilagay ko dito, yan, para talaga, ito. Oh, yan. Halimbawa ito, 42% ng mga Pinoy hindi nahuhusayan sa pamumuno ng BBM admin. Oh. Ay dito kay WR numero. Oh. Yan ho mga kababayan. 42% ng mga Pilipino hindi nahuhusayan. Bakit ho kaya hindi nahuhusayan? Dahil ho ba sa mga nangyayaring kapalpakan? Kasunod ng mga nangyayaring kapalpakan, ano ho yung mga naglalabasan sa mga nakalipas na panahon ng mga alingasngas dito kay Marcos Jr.? Agent Morales, tatrabahuhin sila noong 2019. Diba? Attorney Nicky Cositeng, sinasabi niya na laging lumilipad yung mga magkakaibigan na yan. Tatay Digong, madalas sa Davao, yung mga kasama niyan, mga mayayaman. Nagpupulburon. Base sa performance at base doon sa mga sa mga pronouncement nitong mga individual na to, sa tingin ho natin, para mawala ang agam-agam ng ating mga kababayan, mas maiging magpa-hair follicle test na siya. Para lang ho tayong nasa kanto, di ba? Ang sarap makipagkwentuhan pagka ganito. Taas nyo rin ho yung mga paa nyo para talagang mas mainam, di ba? Ganyan lang tayo, yung tipong, huwag masyadong, di ba? Mas maganda kasi pagka natural eh. No, ganun lang. Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may Di umano nga kahit ikaw na eh. pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa. Iba yan. Brad, hindi kami nagbibintang. Yung body language ng presidente, yung pangiwing-iwing niya, yung padugo-dugo ang bibig niya dahil nasobrahan sa pulburon siguro. Kasi yung pulburon ho, hindi dapat nasobrahan dyan. Matamis yan eh. Diba, matamis yan. Baka pre-diabetic na yan si Marcos Jr. Yan, nasusobrahan siya sa pulburon, nagdudugo-dugo na yung bibig niya, diba? Halimbawa na lang ho yung mga nangyayari na yan, yung lalabas siya sa publiko, meron hong pulbos ang ilalim ng ilong niya. Ilan lamang ho yan sa mga naging basihan kung bakit nananawagan ngayon na sambayan ng Pilipino dito kay Marcos Bangag. Ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, Nako. at walang Madam, kung sinasabi niyong masisira Pangulo, hindi ho namin kailangan yung pulboronic video na yan, por Diyos por Santo. Tigilan niyo ho yung kahibangan niyo na yan. Hindi ho kailangan ng pulboronic video para sirain niyang si Marcos Jr. Yung sarili niya ho ang naninira sa kanya base sa performance niya ng pagka-presidente. Sige, wag na natin pag-usapan yung pulboronic video. Kumusta ho ang approval at trust rating ng amo nyo? Ano bang pinagbasihan ng approval at trust rating? Yung pulboronic video? Hindi ho yun.
Pinagbasihan doon yung performance ng amo nyo na kung saan hindi yung natutuwa yung 42 Pilipino, 42% ng mga Pilipino sa performance si Marcos Jr. Hindi ho tayo anti-government dito, hindi ho tayo anti-administration. Pinag-uusapan lang natin dito yung mga nangyayari sa social media. Wala ho tayong iniimbento dito. Lahat ho ng sinasabi natin dito dokumentado, ika nga. Meron ho tayong resibo. Kaya kung mali itong yung ano na yan, yung balita na yan, punta kayo sa balita. 'Di ba? Punta kayo sa balita. Sila nagbalita niyan, binabasa ko lang eh. Oh, kung fake yan, di fake news ang balita, hindi tayo. Kung hindi totoo yung sinasabi ni Claire Castro, di fake news yan si Claire Castro, hindi tayo. Basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Iba yan, madam. Pagka usaping panguluan, iba hong usapan yan. Diba? Ibang usapan pagka issue na ng panguluan. Oh. Ibang usapan ho yan. Pagka ang presidente, kung yung presidente napaka-blooming niya, yung tipong namumula siya parang si Kerwin Espinosa, baka sabihin ko mang fake news yan eh. Kaso ito kulay ni Marcos Jr., kulay putik na eh. 'Di ba? Parang naaagnaso yung ano niya, yung kutis niya, yung tipong ano na ang dry niya. Tapos dumudugo pa yung gilagid niya, 'di ba? Yung mga bagang-bagang niya dumudugo-dugo pa. 'Di ba? Doon pa lang ho mga kababayan, nakakabahala na. Again, presidente 'yan. Dapat ho sana yung kanyang health talagang binabantayan. Kalagitnaan ng yung speech, dudugo-dugo yung bunganga mo. 'Di ba? Di ho ba kayo nahihiya doon, Aling Claire? Hindi nyo pwedeng sabihin na, Oh. ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yun ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong Hindi naman ganun yon. Ito naman si Claire Castro. Ano mo kami, anong klaseng ano yan? Yung tipong abogado ka, dadaan mo kami sa ganyan? Kayo nagbibintang, kayo magpatunay, ganon? Yun nga mga gusto magpatunay, nagtatago dahil yung isang nagpatunay, nagsasabi na talagang bangag yan, ay nandun na sa dead lines yung dalawa. Magpatunay. Maglalabas ka ng video ngayon na ebidensya na nagpupulburon yung amo mo, makukulong. Mayayari. Ano magpapatunay? Sa tingin niyo ba, dyan sa ginawa niyo kay Tatay Digong, kung meron mang tao na merong hawak na ebidensya dyan sa pulburonik na yan, na si Marcos Jr., sa tingin niyo ba ilalabas pa? At kung dun sa angulo na kinukuhanan ng video,